Yung ginamit po sa inyo ng mga pastors at sa present po ay talaga naman ginamit ng Panginoon. Gusto po ng Panginoon na sa hapon ito ay tayo po ay pagpalain niya. At gusto ko po na para talaga lubos ng ating pong pagpapalang matanggap ay dapat po ay makinig kang mabuti sa salita ng Diyos. Sininiwala ang pagpapalain siya ng Panginoon. Sinaniwalang gagaling mo siya. Sinaniwalang siya po ay kakatagpuin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. Hallelujah! So sa hapong ito, ang ating pong tema ay abiding in God's presence or in the presence of God. Kung meron pong panahon na kailangan ikaw po ay lumapit na at pumasok sa presensya ng Diyos. Kung meron pong araw na kailangan ikaw po ay lubos, na talaga naman lumapit at magpailalim sa presensya ng Diyos, ay walang iba kundi ang ating panahon. Ngayong panahon ito, mga kapatid, sa ating panahon, ito po yung panahon na kailangan mo nang lumapit sa presensya ng Diyos. Kailangan mo nang magpasakop, magpailalim sa presensya ng Diyos. Bakit ko po nasabi yan, mga kapatid? Kasi sa ating panahon, hindi na ho normal ang panahon po natin. Ito po, lagi ko po itong sinasabi at sineshare sa mga ganitong anibersaryo. Kasi po, gusto ko pong ipaunawa, lalo na sa mga baguhan, that our time is not normal. That our time is no longer quote-unquote as a normal time. Isipin nyo lang po yung nangyayari sa ating panahon. Ang mga pagbaha, mga kapatid, hindi lang nangyayari sa Pilipinas, maging sa Saudi, maging sa Italy, sa buong parte ng daigdig. Bumaba at ang latest ko po na napanood sa TV ay yung Russia. Sa Russia po, mga kapatid, nagkaroon din ng matinding pagbaha. Dahil hindi na po normal ang panahon. Ang mga sakit, mga kapatid, ang mga sakit po ngayon sa Colombia, rather sa Cambodia po, na pumigil ng maraming mga bata. Ito po ay unknown disease. Hindi nila malaman kung anong sakit ito, virus, na kung saan pag tinamaan po yung bata na mamamatay po 24 hours. Hindi na po inaabot ng isang araw na mamamatay po yung mga bata. Sa panahon po natin, matindi po, mga kapatid, ang kriminalidad. Sa Manila maraming CCTV camera. Ibig sabihin ito mga naka-install sa bawat kalye, bawat kanto, kasi hindi na po safe ang panahon po natin. Ang gusto kong i-try po sa inyo ngayong araw ito, kung merong panahon na dapat ikaw po ay lumapit na sa presensya ng Diyos at magbabad sa presensya ng Diyos, ay walang iba kung hindi yung panahon po natin. Sabi mo sa amin mo, sa panahon mo at panahon mo. Amen? Kung merong panahon na kailangan mo na talaga naman kumapit sa presence of the Lord. Kung merong panahon na kailangan mo na talaga manatili sa presensya ng Diyos, itong panahon na po. Sa tinatawag natin panahon na kung saan puno-puno ng paghihirap financially. Kung tatanungin ko po kayo, sino mga may utang sa inyo, huwag yun ang itaas ang inyong kamay. Okay, wag. Sabi mo, huwag mo nang itaas. Okay po? Dahil po, dahil sa hirap ng panahon, ito po yung panahon na kailangan lumapit ka na marahil, kaya ito ang ibinigay na tema natin ngayon. Sa ika-6 na taon, ito ang binigay na tema. Ano po yung tema? Abiding in God's presence. Ibig sabihin ito, mananatili tayo hindi sa reliyon, mananatili tayo hindi sa tao, mananatili tayo hindi sa sistema, mananatili tayo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Nung binigyan ko po sa dictionaryo, sa Bible dictionary, pag sinabi palang presence, sa Hebrew, kasi sa Hebrew, ito ang unang ginamit. Sa Hebrew word, unang ginamit yung word na presence. Pag sinabi palang presence, ang ibig sabihin niya ay panim. Okay, panim. Ibig sabihin ng panim is
signifies the face of God. Para akala natin mga kapatid, pag sinabing present, para presensya lang. No! It denotes the face of God. Na parang sinasabi po ng Bible Dictionary, na sinasabi niya na, pag sinabing present, it denotes the personal, close encounter with God. Na sinasabi po dito na ang tao pala na pumapasok sa presensya ng Diyos ay nagkakaroon ng close encounter. Pag sinabi close encounter, malapitang pagkikipagnaig sa Diyos. At ito po ang gusto ng Panginoon, hindi lang maramdaman mo siya. Hindi lamang mo yung ginagawa natin, ay narito present Diyos. Hindi lang yun, kung hindi kayo pumasok sa isang malalim na relasyon sa ating Diyos na buhay. Yung palakpak na alam mong may mangyayari sa iyo sa hapon ito. Hallelujah! Palakpan natin ang Panginoon. Ibig sabihin ko, yung pag sinabi abiding in God's presence, ibig sabihin ko, talagang pagpasok mo sa malalim at sa tinatawag po natin mga kaibigan na talaga mag-personal na approach o paglapit sa Diyos. Personal. Nanginginig po ako sa mga taong nagsasabi na, naku, i-atin mo na ako, isipan mo na lang ako. At sabihin mo sa anak mo, anak, isipan mo na lang ako. Papay ka, eto na lang, aking tayo, eto inapo ko, ipasok mo na lang. Para pag sinasabi niya na, pag pumunta ka sa gawain, pumunta na rin ako. Hindi ho yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, meron naman o walang pera, ikaw ang mahalaga sa harapan ng Panginoon. Ikaw ang importante. Bakit mo? Kasi iyon po yung pagpasok sa presence ng Diyos. Ikaw mismo, hindi yung kaibigan mo lang, hindi yung tao na sinatawag po natin na kaibigan mo, kapatid mo, hindi yung sila, kundi ikaw. Marami na po nakakwento ang ganyan. Sabi ng nanay, ay anak, ang bata mo po na naglingkod ka na sa Diyos. Alam mo, may kaibigan ako, may kamag-anak akong ganyan. Parang sinasabi niya na, dahil yung kamag-anak niya ay lingkod ng Diyos, gano'n na rin siya. Hindi ho gano'n yun, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, ikaw mismo ang humanap sa Kanya. At salamat na rin ito ka ngayon, naniniwala po ako, masusupukan mo ang Diyos na hinahanap po natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Magbibigay po ako ng mga ilang tao sa Bible. Okay po? Magbibigay po ako ng mga ilang tao sa Bible na kung saan nanahan sa presensya ng Diyos. Kagaya unang tao, ibibigay ko si Enoch. Aside po ng Genesis chapter 5, 22 to 24. Genesis 5, 22 to 24. Si Enoch po, ordinaryong tao. Sinamausap sa mga lineage. Ibig sabihin ng lineage, yung mga lahi. Pero kung makaipaw sa kanya, dinescribe po siya ng author ng Genesis bilang a man who walked with God. Ang kakaiba sa tao ito si Enoch, mga kapatid, sa ibang pamilya niya, siya po yung taong lumakad kasama ng Diyos. At ang taong sinabi po dito, 365 years. At sabi po ng may akda ng Genesis, yung 300, yung 3 century. Ito po ay dinedicate niya saan? Sa paglakad na kasama ang Panginoon. Ibig sabihin ito mga kapatid, halos buong oras niya, buong panahon niya mga kaibigan, siya po ay kasama ng Panginoon. Enoch abide in God's presence. Si Enoch po ay nanahan sa presensya ng Diyos. 300 years, ilang taon na po tayo sa Panginoon. Itong gawa niyo dito, 6 years. Pero si Enoch, 300 years, period po ito, mga kapatid. At ang nakakagulat po rito, yabang si Enoch pinanahan sa presensya ng Diyos sa 300 taon. Si Enoch po, hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi po siya namatay physically. Sino yung ayaw mamatay? Ayan. Salamat sa mga anak, sabi ng iba, ayaw kong mamatay.
Alam niyo po tayo, ito po yung desisyon ng Diyos. Wala akong sa atin yan. Kahit tayo natin mamatay, pag gusto ko ng huli ni Lord, wala kang magagawa. Pero ang mahalaga, hindi yung mamatay ka o mabuhay ka. Ang mahalaga, kasama mo ang Diyos. Palakpan natin ang malakas ng Panginoon. Hallelujah! Yung kasama natin ang Panginoon, si Enoch, ang pangalawang gusto ko ibigay sa inyo ay si Moses. Si Moses po, ang lingkod ng Diyos na ginamit para po ang kanyang bayan ay labas niya sa kamay ng Egypto. Si Moses ang ginamit at ang sabi po ng Bible doon, Exodus chapter 33, verse 14 to 15. Exodus chapter 33, 14 to 15. Ang sabi po ni Moses, nadayalong niya sa Panginoon. Ang sabi niya po dito, kaya nang basahin ko, if your presence, sabi ng 15, if your presence does not go with us, do not send us away from here. Kung hindi ka mananahan, sasama sa amin, sabi ni Moses, huwag mo na kami palitin sa lugar na ito. Dahil ito, ang mahalaga kay Moses, mga kaibigan, ay hindi ho yung promised land. Hello? Hello? Ang mahalaga kay Moses, hindi ho yung anghel na lumalakad sa kanila, bago sila. Ang mahalaga kay Moses, hindi ho yung mga pangako ng Diyos lang. Ang mahalaga kay Moses, yung presensya ng Diyos. Kahit wala ka sa promised land, kapag kasama mo ang Lord, nasa lupang pangako ka na rin. Akala na iba, kapag may sasakyan siya, masaya na siya. Akala na iba, kapag may bahay at lupa na siya, ay, salamat, may bahay at lupa na ako. Kapatid, ang kailangan ng tao, hindi material na bagay. Ang kailangan mo, relasyon sa Diyos. Kasi pag nasa iyo na ang Diyos, mayaman ka na rin. Bumalakpak ang mga mayayaman sa Carmona, sa San Pedro. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Parang gold niya yan, di ba? Gold. Kasi, ito yung mga mayayaman na walang minus. Kahit nakasakay sa BMW, nakasakay sa Mercedes-Benz, tingnan mo yung tsura nila parang lupay-pay. Kahit gaano kayaman, hindi yan. Even though gusto natin yumaman tayong lahat, materially, pero ang focus natin, hindi sa material na pagyaman. Ang mahalaga sa atin, wala man tayong pera sa ngayon, kapag kasama natin ang Diyos, God will provide all things. Kaya yung walang pera, wala ka nang ang pera, ganyan pa, sanda mo na ang mukha mo. Diba? Wala baon ka na nga sa utang, ganyan pa rin ang aura ng mukha mo. Kakatautang ka ng mga tao, hindi ka pa nagsasabi pa utang, mukha mo pa lang, parang nangungutang na. Utang na loob. Amen? Eh tayo, wala man tayong pera. May pera man pero konti, pero ang mukha mo parang laging nagbibigay. Bakit ito? Ang nagbibigay na sigla sa mukha mo, sa iyong aura, ay walang iba, kundi ang presensya ng Diyos. Parang milyonaryo ka, parang bilyonaryo ka, parang milyonarya ka. Sino niniwala maging isang milyonarya? Pumalakpak ng malakas. Hallelujah! Walang mahirap na anak ng Diyos. Walang mahirap na lingkod ng Panginoon. Huwag kang pumayag yung kahirapan na yung manatili sa'yo. Hindi ko inaangkin yan. Anak ako ng Diyos. Ang tatay ko, may-ari ng langit at ang lupa. Mayaman ako. Si Moses, mga kapatid, ganun po nangyari sa kanya. Ayaw niya lang yung promise land. Gusto niya mismo ang Diyos. At yan ang mahalaga, yung presensya ng Diyos. Yung magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Kanya. Yung magkaroon ka ng close encounter sa Lord. At isa na lang po, ibibigay ko po sa inyo, mga kapatid, maging si David. Pagdating mo sa lumang tipan, ang sabi ng Psalm chapter 63, verse 1. Psalm 63:1.
para mailagay mo sa ating LCD projector. Ano po yung Psalm 63:1, mga kapatid? Oh God, you are my God. Early I will seek you. My soul thirsts for you. Ibig sabihin ito, mga kaibigan, ang sabi ni David, umaga pa lang, Diyos ko, hinahanap na kita. Umaga pa lamang ikaw na ang laman ng isip at puso ko. Dahil nauuhaw ako sa iyo. Ibig sabihin ito, gusto ni David manahan sa presensya ng Diyos. Gusto ni David na yakapin ang Diyos sa kanyang presensya. Ang tanong dito, mga kapatid, itong time na ito, itong panahon ito, mga kaibigan, hindi po ito panahon na maayos na panahon kay David. Ito po yung panahon na hinahabol siya ni Haring Saul. Siya po ay sundalo pa lang ito, hindi pa sa hari. Pero alam niyo po ba, nung siya po ay nagtatago, kalaban niya ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa nila, si Haring Saul. Siya po ay nagtago sa isang wilderness, sa isang ilang. Alam niyo po ba, ibig na isipin ni David, yung si Saul nakapatay sa kanya. Ibig na isipin ni David kung saan siya pwede magtago, ang naisip niya ay presensya ng Diyos. Dahil mga nahin ko, anong laman ang isip mo ngayon? Mga problema ba? Mga karamdaman ba? Mga negatibo ba naman ang isip mo? Kapatid, tanggalin mo yan. Huwag yan ang isipin mo. Isipin mo mensahe ngayon. Kasi pag inilagay mo ang mensahe ngayon, ang salita ng Diyos, yung problema mo, makakayanan mo harapin. Dahil ito, may presence ang Diyos! Kaya si Jesus, yung binasa natin, tinuruan niya yung mga alagad niya. Ang sabi niya sa mga alagad niya, John 15, I am the vine. Ako ang puno ng uva, and you are the branches. Alam niyo po, pag sinabi mong vine, o uva, o puno ng uva, sa mga hudyo, sa kanilang mentalidad na mga hudyo, alam na nila kung ano yung puno ng uva. Okay po? Kasi sa lumang tipan, ang puno ng uva ay sila. Yung mga hudyo mismo. Pero sabi ni Jesus na I am the vine and you are the branches, nagkaroon sila ng kaisipan na sila mo dapat yun. Pero pinakita ng Panginoon dahil sila po ay chosen people. They represent the God Almighty. Pero dahil nagkasala sila, umusbong ang tunay na uba. Puno na uba, walang iba kung hindi si Jesus. At gusto ng Panginoon ituro sa mga kagaya natin nag-aaral ng Bible, kagaya natin disciple ng Lord, lumalapit follower ni Kristo, na ikaw po ay manatiling manahan sa presensya ng Diyos. Sabi mo sa tayo ko, manahan ka sa presensya ng Diyos. Bakit ano na mangyayari? Kagaya ng sanga, kayo po ba'y mahilig sa mga pag-aalaga ng puno, pag-ahalaman? Sino mahilig na magpag-ahalaman? Gardening or pag-aalaga ng puno. Sino po mahilig? Dito po sa inyo, maraming mga punong ganyan. Di ba? May mga bakura kayo, nagtatanim po kayo. Anong gagawin? Pag natanggal ho yung sanga, mabubuhay pa po ba siya sa puno? Pag natanggal na ho, pag natanggal ho yung pinakasama mula sa puno, antayin mo lang. 2 araw, natutuyo na yan. Bakit ito? Kasi ang buhay unang sanga ay nasa puno. Okay po? Ang buhay unang sanga ay nasa puno. Dunhong nananalayta yung sustansya. Pag nawala ka na sa puno, mamamatay ka. Ganun din ang sinasabi ni Jesus, manahan ka sa presensya ng Diyos. Kahit may mga pagsubok, kahit may mga problema, hindi ka mamamatay. Bakit ito? Nakakapit ka, nakaangkla ka sa puno ng buhay. Walang iba, kundi si Jesus. Yung palakpan ng mga buhay. Hallelujah! Bakit ano nga po bang meron sa presence of Diyos? Kagaya sa puno, meron sustansya na nananalaytay sa presensya ng Panginoon. Ano bang meron, mga kapatid? Pag ibang po ba ay nagkaroon ng close encounter, nagkaroon ka ng intimacy sa Lord, ano po bang mararanasan natin? Una po sa lahat, makinig po kayo manalungkutin. Tingnan mo ay katabi mo manalungkutin yan. Yung lagi para bagang nakahalong basa, buti kung sininoy ka, nasa 500 ka,
Eh, minsan naghalong-tama ka na sa 5 ka minsan. Okay po? Dahil ano pa man susunod ng presence ng Lord? Sabi dito, Psalm chapter 16, verse 11, you have made known, mga kapatid, you have made known the path of life. You will fill me with joy in your presence. Sa presence pa lang ng Lord, mayroong kagalakan. Hallelujah! Alam niyo po ba, ang pagiging malungkotin, nakakatanda yan. Madali kang tatanda pag malungkot ka. Kahit tingnan mo yung katabi mo. Problema ng iba, problema mo. Okay po? Dinala mo na lahat ng problema ng magulang mo, problema ng kapatid mo. Para kang yung tinatawag na pelikula, pasal ko ang daigdig. Huwag mong pasalin ang daigdig, magbabad ka sa presensya ng Diyos, mababalik tayo ng Diyos. Hallelujah! Ng kagalakan! Tingnan mo yung katabi mo, malungkot pa ba yan? Amen? Kayo po ba yung nakadalaw ng punta sa ospital? Sino yung nakadalaw na sa ospital? Ako po may hospital visitation po ko noon. Alam niyo, pagpasok ko pala sa ospital, mararamdaman mo na yung atmosphere. Ano yung atmosphere? Malungkot. Atmosphere na parang nakakakaroon ng haba. Bakit ito? Pagpasok mo pala, yung gwardya mukha ng may sakit. Pag naglalakad ka, yung mga tao na nagbabantay, mukhang may mga reseta, malulungkot. Kaya nga ako po hindi ko inaangkin na may isang miyembro sa pamilya ko ma-hospital. Kasi kung hindi dahil niya Lord, hindi ako mapasok na hospital. Okay po? Kasi ang gusto ko laging pasukan, hindi lugar na malungkot. Ang gusto kong pasukan, presensya ng Diyos. Mayroong kagalakan, bumubulo ng aking kagalakan ay ang presensya ng Diyos. Hindi mo napapansin kapag kumakanta ka na naiiba yung atmosphere. Hello? Hindi mo napapansin yan? Dati ang bigat kung kumanta na po yung mga choir natin. Yung Carmona choir, no? Naglulundan na sila. Kumakayo na. Bagamat, syempre, hindi naman perfectong kantahan. Pero ang presence ng Diyos nandoon. Nawawala yung kalungkutan. Nawawala yung problema mo. Bakit ito? Dumarating ang Diyos. Kapag may nagpupuri, kapag may sumasamba, kapag may nagluluwalhati sa Kanya. Kaya pala si Moses, si David, sila Enoch, hindi ko nagtawa sa presence ng Diyos. Bakit ito? There is fullness of joy. Ang ganda, no? Alam niyo po ba, nakakabata yung pagngiti? Alam niyo po ba yun? Tingnan niyo po yung matatagal na sa gawain ng Lord. Parang hindi tumatanda. Amen! Diba? Sila Sister Alma, yan, no? Parang hindi tumatanda sila Pastor Alinda. Panahon pa yan ng 10 taon, isang dekada lang siya. Parang iyan pa rin siya. Kahit na may mga apo na yan, parang walang ginagamit sa mukha yan. Hindi pa nagpapabanat yan. Hindi pa ba nagpabanat, Pastora? Hindi pa. Pero pag nasa press ka ng Diyos, binabanat ni Lord ang mga riches mo. Tinatanggal niya yung mga problema mo. Yung nagpapabigat. Kaya kayong hindi marunong umiti, subukan mong magbabad sa presence ng Diyos. Pangalawa, in the presence of God, there is peace. Ibig sabihin ng peace, ano bang peace? Payapa. Eh, nakakalapot sa tao, kahit nakaupo, kahit natutulog, magulo ang isip. Kaya kung ano na napapanaginipan, nananaginip sila, inaabot sa ng Bombay. Hallelujah, dahil mapapanaginip ang Bombay pa. Di po ba? Kahit nakaupo yan, pag ginanong mo, ating ka ba? Tuesday. Wala sa sarili. Bakit ano laman ang isip? Kabuluhan. Kapatid, napakapalat mo ngayon. Habang ito, magugulo ka ng presence Diyos. Lalagyan ka ng kapayapaan. Wala yung kabuluhan. Tatanggalin ng Diyos. Ang sabi na Isaiah 26:3. Ano sabi na Isaiah 26:3? You will keep in perfect peace whose mind is stayed on you. Sino daw po nag-aaral ng takdal na kapayapaan?
ang isip ay nakababad sa Diyos. Sa presensya ng Diyos. Wala kang mabibili sa mercury drug niyan. Wala kang mabibili sa generics niyan. Okay po? Wala kang mabibili niya na pagbilan nga, ano po yung bibili mo? Perfect peace. Eh mismo mga nandoon, naguguluhan din. Pero pag lumapit ka sa Diyos, ano man ang kaguluhan sa isip mo, sasakupin yan ng presensya ng Diyos. There is perfect peace. Bakit pa nilalagay sa puntod? R.I.P. Diba? Nakalagay sa puntod. R.I.P. Rest in peace. Naniniwala po ako, itong R.I.P. para lang ito sa mga Kristiyano. Yung mga namatay na Kristiyano. Kasi akala ho namin mga tao pag namatay na, tapos na ang lahat. Payaman ang lahat. Ay, si Mang ganito, pumunta na ho yan ng magandang, payaman na ho yan kasi mabait. Di ba ba? R.I.P. Pero ang totoo niyan, pag hindi niya tinanggap ang Diyos, hindi ho siya R.I.P. Okay po? Bakit ito? Pag hindi niya tinanggap ang Panginoon, pupunta siya sa lugar na napakainit. Dinotorture siya. Mga kaibigan, kaya nga napakapalad po natin mga kapatid, wala pa tayo sa R.I.P. Dito pa lang tayo sa buhay nito. Meron na tayong kapayapaan. Dahil ito, ang Diyos sumasakop sa isip po natin in our mind. Kaya pala mahalaga, nandun ka sa presence Diyos. Pangatlo, ano pa po? Sabi ng Psalm 31:20. Ay, Psalm 31:20. In the shelter of your presence, you hide them from the intrigues of men. Ibig sabihin ito, in the shelter of your presence. Ibig sabihin ito, pag pala nasa presence ka ng Panginoon, nagpasakop ka, pumasok ka sa relasyon sa Diyos, nagkaroon ka ng intimate relationship sa Lord, yung presence niya mag-iingat sa'yo. Ang sabi ni David sa Psalm 31, ano sabi niya po doon? Verse 20, ang sabi niya po dito na, may shelter, may bakod, kagaya ho nito, mga kapatid. Di ba ba? Sa Manila ho, sa Marikina, nung medyo malalakas ang ulan, bumaba, ito ginagamit nila. Itong mga ganitong covered court, bakit ito? Dito sila, nagkakaroon ng, kinakanluko sila ng gobyerno. Bakit may shelter eh? Amen? Ibig sabihin ito, pag nakapasok ka sa presence ng Panginoon, ganun din, kinakanlong ka ng Panginoon na anumang gawa ng kaaway, hindi ka mabibigyan ng anumang bagay, hindi ka mapapahamak. Bakit ito? May kumakanlong sa'yo, walang iba kung hindi ang Diyos. Kagaya ng inahing manok, mga kapatid. Ang inahing manok na may mga sisiw, anong ginagawa niya? Yung mga sisiw, lalo na pag meron siya nakikita mga kalabang hayop sa buhay, nililibliman niya yung mga sisiw niya. Na bago awayin o bago kainin o bago tinatawag natin na sagupain yung sisiw, yung inahing manok muna ang lalaban. Mga kapatid ko sa Panginoon, tayo mga narito, pag nakakanlong ka sa presensya ng Diyos, ang Diyos ang makakalaban ng kaaway po natin. Ipagtatanggol ka ng ating Diyos na buhay. Kaya naniniwala po ako, mga kaibigan, yung totoong Kristiyano na may relasyon sa Diyos, may malalim na relasyon sa Diyos, hindi uubra ang kulang. Sino naniniwala sa kulang? Sabi ng lola ko nung panahon na wala pa ako sa Diyos, wala pa ako kay Lord. Pag may nakasalubong ka, matalas ang tingin sa'yo. Di ba yung mga ganyan? Minsan pag nagkasalubong kayo, talas ang tingin. Akala mo, sasaksakin ka. Akala mo, papatay ka. Ang sabi ng lola ko, murahin mo sa isip. Mumurahin mo doon sa isip. Ano ba yung mura? Puto konchita. Okay? Di ba? Eh, naisip ko, kung yun ang pangontra, hindi lang kaya sana ako. Hello? Eh, masyadong tatalab yung kulang. Tayo may mananampalataya, kaibigan. Magbabad ka lang sa presensya ng Diyos. Magkaroon ka ng malalim na encounter sa Panginoon. Ano mang kulang, parang yan. Hindi tatalab yan sa ito. Ikaw po ay pinagtatanggol
ng Diyos, binabalot ka ng kanyang kapangyarihang presensya. Amen? Kaya huwag kang matatakot. Sabi ko sa tatay mo, huwag kang matatakot. Ha? Bawal ang matatakotin sa atin dito. Dahil nasa presence ng Panginoon. Amen po ba doon? Kaya pag meron kang mga nagdidetret sa'yo, may mga tao na umaaway sa'yo, may mga tao na nagbabata sa'yo, huwag kang matatakot. Kasama mo ang Diyos. Ang sabi ko ni Pablo sa Romans chapter 8, if God is with us, who can be against us? Si Pablo, kausap niya po mga taga-Roman Christian. Alam ng mga taga-Roma kung paano makipaglaban. Pero sabi ni Pablo, magtatagumpay ka sa buhay nito kapag kasama mo ang Diyos. Sino ang laban sa'yo? Kasama mo ang makapangyarihang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, paano ka makakapanatili sa presensya ng Diyos? How can I abide in God's presence? Paano ba tayo makakapanatili sa presensya ng Panginoon? Na ito po ay close encounter sa Lord. Ito po ay intimacy with God. It's not just the physical manifestation, the presence, the Shekinah glory, but it's more than Shekinah glory. It's more about intimacy with the Lord. Paano ang makapanatili? Yung sinabi ni Jesus. Tingnan niyo po sa Bible na binasa natin, John chapter 15. Ano sabi po ng Panginoon noon? Tingnan niyo po yung verse 5. I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him. Paano ka daw makapanatili? Abide, paano daw? If a man remains in me and I in him. Jesus at yung tao mag-remain. Mag-connect. If a man, kung ang tao manatili sa akin at ako sa kanya. Ibig sabihin, may connection. Paano ka makakapag-abide? Kailangan ng fellowship with Jesus. Hindi ka pwede mag-abide na wala kang time kay Lord. Hindi ka pwede mag-abide na hindi ka umaatin ng gawain. Kasi narito si Jesus eh. Nasabi ng Bible, 2 or 3 gathered in His name. Then Jesus is there. Dalawa o tatlo magka-tipo sa pangalan niya, naroon si Jesus. Ibig sabihin ito, kung nasan si Jesus, fellowship, nag-aabay siya sa Kanya. Hindi pwede lumayo ka sa Kanya, mga kapatid. Hello. Sabi mo sa tayo mo, fellowship. Ano ba ibig sabihin ng fellowship? Two fellow in one ship. Isang bangka, dalawa ang nakasakay. Ibig sabihin, nagkakasundo, yung po yun, fellowship. Paano ka mag-aabay? Paano ka mananahan sa presence ng Lord? Kailangan mo ng fellowship, relationship kay Lord, panahon sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan mo siyang laging kasama, alay ni Enoch, he walked with God. Ano mang ginagawa ni Enoch? Naroon ang Panginoon, kasama niya. Alam niyo po mga kapatid, on weekly basis, ginagawa ko po, ako po yung nagsa-jogging. Jogging. Siguro twice a week ginagawa ko yun sa Marikina. Nagsa-jogging po ako kasi gusto ko pong maging malusog ng aking katawan. At after nagsa-jogging po ako, may gamit po akong earphone, mga kapatid. Siyempre nakaka-boring, di ba, pag nagsa-jogging ka na, wala kang music. So kasama mo Lord, kinakausap ko si Lord, si Jesus. Habang naglalakad, nagsa-jogging, ikaw lang mag-isa, yun yung fellowship. Pwede mo yun. Habang naglalaba ka, kinakausap ang Panginoon. Habang ikaw po ay nagluluto, fellowship, abiding in God's presence. Yun po yun. Ang laman na isip at puso mo ay wala iba kundi si Jesus. Hindi problema, hindi karamdaman mo, hindi ang utang mo. Ang laman na isip mo, walang iba kundi ang Panginoon, Jesucristo. Yung palakpak na nagaganap sa Panginoon. Hallelujah! Ganun po yun. Pangalawa, paano tayo magkakabay? Una, fellowship. Pangalawa, ang tayo po doon ng verse 7. If you remain in me, and my words remain in you, whatever you ask, it will be given to you. Pangalawa, paano tayo mananahan? If you remain in my words.
Amen po ba? Ito po ang word ni Lord. Ang Bible, 66 books. Yung talagang original. Kasi may mga reliyo, may dagdag. Mayroong 12 dinagdag na may pirma. Itong original talaga sa manuscript, yung original na version, 66 lang po yan. Ang tawag dyan, logos. Written word, written. Okay po? Greek word, logos, written. Ito po Bible. Sabi ni Jesus, if you remain in my word, etong word. Pag nag-remain ka sa word niya, mananahan ka sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo na binabasa niyo ba yung Bible? Gusto mo talaga manahan sa Diyos? Pero nagbabasa ka ba? May devotional time ka ba, mga kapatid? Hello? Yung iba gusto lang sumayaw, yung iba gusto lang kumanta, yung iba gusto lang maglingkod, pero hindi ka mananahan sa presensya ng Diyos na yun lang ang gagawin mo. Dapat magbasa ka rin ng salita ng Diyos. Hello? Dapat mahalin mo to, mga kapatid, itong Bible. Hindi ito makakapagligtas sa'yo yung Bible. Hindi makakapagligtas sa'yo. Pag pinato sa'yo, nalulunod ka, kabagsak dito. Pero yung nilalaman nito, sabi ko ng Bible, to those who believe in Christ will never perish. Kapag yung logos, ginawa mo ng rhema, pag sinabi rhema, spoken word, kapag pinangawakan mo na, ang sino mang manampalataya kay Kristo, hindi mapapahamak. Pag pinangawakan mo na yan, wala ka man Bible, nalulunod ka, hindi ka mamamatay, may makiligtas sa'yo, kasi buhay ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung gustong manahan sa presence ni Lord, abide in His Word. Basahin mo, at the same time, paniwalaan mo. Pangatlo, i-apply mo. Ano i-apply, Brother Teo? I-practice mo, yun ang mapakinggan mo. Hello? Ang pinakamagandang translation. Alam niyo po ang Bible na to? Ito, agad itong Bible na dala ko, pinahiram na sa akin to. Ang translation nito ay New King James. New King James, ibig sabihin, sinalin sa ibang lingwahe. Maraming translation yan. Mayroong NIV, NLT, Amplified, marami o. Sa Tagalog, mayroong Cebuano, may Ilocano. May Ilocano Bible, hindi mga taga-Ilocano sa inyo. Ayan, si Pastor. Ayan, masalamat. May mga salin yan. Pero alam niyo po ba ang pinakamagandang salin? Hindi yung sinalin lang, by brief. Ang magandang salin, yung buhay namin. Pag nababasa yan ng kamag-anak mo, pag nababasa yan ng kaibigan mo, pag nababasa yan ng buong kapitbahay mo, ikaw ang pinakamagandang salin. Pag sinabi love your enemy, minamahal mo yung kaaway mo, magandang salin yan. Hallelujah! Kapag sinabi mo, magbigay ka, nagbibigay ka, magandang salin yan. Eh kahit magpapal ka magbasa ng Bible, hindi mo lang ina-apply. Useless lang din. Amen? Amen po ba? Kaya tayo nakikinig. Kaya tayo nagbabasa para po makita sa buhay po natin. Mga kaibigan, napakasimple lang ng panatiling sa presensya ng Diyos. Kaya Lord, at the same time, mahalin mo ang salita niya. I-apply mo ang kanyang salita. Naniniwala po ako, hindi ka iiwan ng Diyos. Dumaan ka man sa butas ng karayo, sasamahan ka niya. Dumaan ka man sa ilog, sa apoy, hindi ka mahaano. And last, na gusto kong bigyan ng pansin, last na lang po ito. Nasa verse 2. John 15, verse 1 and 2, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears fruit. Mahalaga ang pananatili, mga kapatid. Mahalaga na ikaw pinakapanatili sa presensya ng Diyos. At paalala ko sa inyo, hindi ibig sabihin, nananatili ka na, wala ka ng problema. Hello? Sino mga may problema sa inyo, itasin mo, huwag kayo maya. May mga problema, mamaya, papanalangin po namin kayo. Sana ay mabibigat yung problema, no?
Eh sabi ho dito, sa binasa natin, sabi mismo ni Jesus, ang aking Ama, ang tagapag-alaga, at ang puno, at ang mga sanga, binubuhol niya. Alam ito na mga marunong mag-alaga ng puno o ng halaman, yung mga medyo dumidilaw, tinatanggal. Ibig sabihin, kahit pa yan, nandun ka na sa present Diyos, iaalaw pa rin ni Lord na may mga pruning na gagawin ng Diyos. Kaya iba hindi maunawa ito, Brad, akala ko ba, nung tumanggap ko kay Jesus, wala na akong problema. Akala ko ba, nung tumanggap ko sa Panginoon, maayos na lahat, magiging payapa. Eh, ba may mga problema? Bahagi yan ang pruning. Pero ang ko sa'yo, huwag kang magreklamo, huwag kang umalis sa present Diyos, kasi pag natapos yan, para sa'yo yan, ikabubuti mo yan, ikagaganda mo yan. Nagtitiwala mo ba ay sa gardener nyo? Nagtitiwala mo ba ay sa nag-aalaga ng iyong puno, ng buhay nyo? Kapag may tinatanggal sa sa'yo, huwag kang mag-react. Kapag may inaayos sa sa'yo, huwag kang mag-react. Hindi mo man alam, nasasaktan ka man, hindi mo man alam yun. Pero maniwala ka, pagkatapos niyan, may magandang nangyayari sa buhay mo. May magandang mangyayari sa ministry mo. May magandang mangyayari sa kalusugan mo. Amen? Kaya minsan nalulungkot tayo sa ganong senaryo. Akala ko ba na humatin ako ng gaway? Sabi niya, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ay malungkot naman ako. Kapatid, manaan ka lang. Sabi mo tatay mo, manatili ka lang. Diyos, sabi mo tatay mo, manatili ka lang. May problema ka man ngayon. Kaya ng Diyos, solusyonan yan. Kaya ng Panginoon, bigyan yan ng solusyon, kaligtasan. At yung mga Kristiyanong mature na, yung mga Kristiyanong lumalago na, pag may mga problema, may mga pagsubok, nakamiti lang yan. Hindi yan pinaproblema yan. At sabihin ba, pag may problema ka sa asawa mo, bakit ganyan ang reaksyon mo? Nagpupuri ka pa rin. Ang problema ko, ibinigay ko na sa paanan ni Kristo. Paanan ni Kristo yan. Aba, yung negosyo mo, nababankrupt pa. Ano nangyari? Bakit masaya ka pa rin, umati ka pa rin, naglilikod ka pa rin? Ang negosyo ko, bahala na ang Lord. Hindi ako Diyos. May Diyos na nakakaalam ng lahat. Ibibigay ko sa Kanya ang lahat ng problema ko. Kabalitaan ko, Siya ang bahala sa buhay ko. Ang gawin mo lang, ang gagawin lang natin, manatili. Yun lang yun. Ano lang gagawin natin? Kahit anong ligligan, kahit anong mga bagay na tumataan sa atin, manatili ka lang sa presensya ng Diyos. Kahit parang mundo'y na yan, aanurin ka na, kumapit ka lang. Hindi ka mawawala, kapatid. Kumapit ka lang kay Lord. Kahit anong mangyari, hindi ako bibitiw. Panginoon, kung bumitiw man ako, kapitan mo ako para pagbitiw ko, ikaw pa rin ang nakahawak sa buhay ko. Hindi mo ako mababayaan. Kung may nararanasan ang sitwasyon na hindi mo may paliwanag, bahagi ng pruning yan. Tinatabas ka lang ni Lord kasi pag natabas ka, lalo kang lalago. Pag may problema ka, magsaya ka na. Bakit ito? Ibig sabihin yan, may promotion na mangyayari sa buhay. Kaibigan, manatili lang tayo sa Panginoon. Manatili lang tayo sa relasyon natin sa Lord, and I believe may mangyayaring maganda sa buhay po natin. Pwede po tayo sumayo.